Natutuwa sila Chopper at Bonnie na makakita ng mga giant books. Giit ni Saul na ang mga maliliit na mga libro at dyaryo ay nagagawang mapalaki ng library master na si Biblio para mabasa ng mga giant. At naisip ni Lilith na baka merong kapangyarihan ng grow fruit ang Quago. Umakyat si Bonnie na muntik ng mahulog kaya tinulungan ni Lilith. Si Saul naman ay nakakaramdam ng deja vu. Nais daw ni Chopper na makita ang mga medical book. Ngunit nadismaya nang sinabi ni Saul na malalaki lang ang mga medical book na meron sila. Nag-e-enjoy si Luffy sa malakas na pag-swing pero umiiyak na ang kanyang mga kasama dahil natatakot na sila. At nang magalit si Nami ay nadamay pa si Usopp sa parusa ng captain dahil umiiyak na ang mga bata. Pero napansin ng cook na sinasamantala ng isang manyak na bata ang pagkakataon kay Gerd. Nang makita naman ni Colon si Frankie ay naisip niyang malapit na siya sa idol niyang si Luffy. Malaki ang pagbabago ng mga bagong henerasyon ng Elbaf dahil napakapayapa na ng lahat. Kaya medyo nalungkot sila Luffy at Usopp dahil ang inaasahan nila ay ang mga malalakas na mga batang giant. Nang dumating si Colon na inatake ang bida, subalit sa muli niyang pagsugod ay nawasak ni Luffy ang kanyang wooden sword at sinapak ng bida ang lupa na kinaroroonan nito para subukan itong takutin. Nabahala si Usopp dahil natakot ang mga bata sa ipinakitang mapanganib na teknik ni Luffy. Subalit natuwa pa dito si Colon dahil mahilig pa rin siya sa Rumble kaya ayaw sa kanya ng ibang mga bata. Pinagsabihan siya ni Ripley pero may pahabol na ang cooldown ng kanyang pag-atake. At nang malaman na mag-ina pala ang dalawa ay di makapaniwala si Sanji. Mas lalo itong nagulat nang sabihin ni Colon na isang tao ang kanyang ama pero giit ng mag-ina na napakalakas nito pero nainis pa rin si Sanji dahil naiinggit siya. Nagugutom na ang captain kaya kailangan na nilang magbalik sa kasiyahan. Kaya nagtungo sila sa Owl Library para yayain si Robin na magbalik sa party pero nais pa daw nitong makausap si Saul dahil 3 araw naman ang pagdiriwang kaya magpapaiwan din muna sila Lilith at Bonnie. Si Frankie naman ay mag-e-enjoy daw muna sa napakaraming Adam Tree na pinakamatibay na kahoy na panggawa ng ship. Pero bago ang lahat ay nakiusap si Gerd na isuot nila ang mga ginawa niyang malulupit na outfit para sa Straw Hat Pirates na nagustuhan naman nila. Kaya napagkamala nila kung laruan lang din ang tingin ni Gerd sa kanila tulad ni Gus Arrow na mariin nitong itinanggi. Saka naglayag na sila pabalik sa 3 araw na pagtitipon. Natuwa at nag-cheer ang mga giant sa Straw Hat Pirates samantala di na nakatiis si Luffy sa pagkain ngunit sumasakit ang tenga nila Nami sa lakas ng boses ng mga ito, saka nag-cheer ang lahat bilang tanda ng pagkakaibigan. Natuwa sila Jinbei at Zoro sa alak at mga patak lang ang laman ng kanilang baso para sa giant. Pinagmamasdan ni Sanji ang isang dish nang matuwa siya sa mga giant chicks samantala gustong-gusto ng captain ang binigay na karne nila Hyredin. Naalala ng mga bida na si Stansen ang giant na nakita nilang nahuli sa Sabaody. Nagkataon din nakababata ni Stansen si Hyredin kaya sumali na rin ito sa New Giant Pirates. Nakaramdam sila ng pagyanig dahil dumating ang bayani ng mga giant na si Chief Jorul at siya ring pinakamatanda sa mundo. Napansin din ng bida ang espadang nakatusok sa ulo nito pero di ito alintana ng Chief. Samantala sa lumang kastilyo ng Elbaf ay dumating ang 2 tao na hinahanap si Loki. Nagalit ang mga bantay dahil si Loki ang pumatay kay King Herald na ama nito kaya ayaw nilang sabihin ang lokasyon. Kaya nagalit si Gunko at pinayuko niya lang ang malakas na bantay gamit ang kapangyarihan ng Devil Fruit. Napansin din ng isang bantay na kamukha ni Shanks ang kasama nito saka pinag-utos ni Gunko na sagutin nila ang kanyang tanong. Samantala sarap na sarap si Luffy sa karne ng moose at di pa rin nila alam ang tungkol sa 2 knight na nakapasok. Giit ni Jorul na masarap ang mga moose pero mapanganib huntingin kaya nagpasalamat ang bida sa nang hunting na sila Hyredin. Ang 2 knight naman ay nasa underworld na. Samantala nagpapasikat pa si Usopp na siya ang brave warrior of the sea at naniwala naman ang mga utu-utong giant. Natuwa din sila sa fishman at ang isang manyak ay nagtanong kung maganda ba ang mga sirena. Giit ni Sanji na napakaganda ng mga ito na ikinatuwa ng mga giant. Pero ang cook ay mas gusto na daw ngayon ng mga giant chicks. Napatingin sila sa kakaibang musician ng Straw Hat at nagsimula ang kanilang kontahan. Humingi naman ng tawad si Gus Arrow sa ginawa niya sa Straw Hat. Giit ni Zoro na pinagbawalan lang sila ni Usopp na patayin siya dahil baka tauhan siya ng mga giant boss. Dahil kung hindi ay matagal nang gamulong ang kanyang ulo na ikinatakot nito. Nag-away din sila kung ano ba talaga ang tunay na kahulugan ng Sun God para sa mga giant. Giit ni Jorul na wala kasing may alam magbasa ng ancient text tungkol kay Sun God kaya kanya-kanya na lang sila ng interpretation. Pero ang paniniwala ng karamihang giant ay ang Sun God ang kanilang tagapagligtas. Dinidescribe ni Jorul na kamukha ni Luffy ang Sun God pero giit ng bida na wala siyang kinalaman dito. Pero naniniwala daw ang mga giant na totoo ang Sun God kahit di pa nila nakikita.
Dagdag ni Jarol na naging masama si Loki dahil sa kagustuhan niyang maging Sun God. Napatanong ang bida kung mabait ba si Loki. Nang magalit ang lahat dahil si Loki daw ang pinakabasura sa kanilang lahi dahil pinatay nito ang sariling ama na si King Herald at namatay ang reyna pagkapanganak dito. Napaamo din daw ni Loki ang mga halimaw sa underworld na siyang pinasugod niya sa bayan upang maghasik ng lagim sa edad niyang 10. At natusok ang ulo ni Jarol dahil sinubukan niyang umawat sa labanan nila Loki at King Herald. Si Shanks daw ang nakahuli kay Loki kaya naikadena nila ito sa underworld. Na-excite ang bida dahil nais niya nang makita si Shanks. Kaya nagpalusot siyang may kukunin na napansin naman ni Zoro kaya sinundan niya ang captain na alam niyang may binabalak. Samantala pinuntahan ng dalawang knight si Loki. Naalala pala ni Luffy ang sinabi ni Loki na sasabihin nito kung nasaan si Shanks kung pakakawalan siya. Upang di mapahamak ang captain ay sasamahan daw siya ni Zoro. Pero nakikinig pala sa kanila si Nami. Kaya sinamahan sila ni Nami at kasama si Gus Aro na bagong alipin ng dalaga dahil tinatakot niya ito ng kidlat ni Zeus. Patungo sila sa palasyo dahil naisip daw ni Gus Aro na nandito ang susi ni Loki. Pero nagmukhang pera si Nami dahil ang kayamanan lang pala ang hahanapin niya sa kastilyo. Tinawanan lang ni Loki ang alok ng dalawa na sumali siya sa Knights of God. Dahil dito ay inihanda ni Gunko ang Devil Fruit powers niya na arrow. Dumating ang alagad na Giant Wolf ni Loki kaso sinakal lang ito ni Gunko. Ngunit wala daw pake si Loki kahit patayin ng mga alagad niya kaya di pa rin daw siya sasali sa mga basura na katulad nila. Nakita na rin nila ang napakalaking kastilyo ng Elbaf. Pagbaba nila ay kaagad na tumakbo si Luffy sa sobrang excitement. Sa kanilang pagtungo sa pinto ay di makapaniwala si Gus Aro na tila may intruder na nagpumilit pumasok doon at nawawala din ang dalawang guard. Pinigilan ni Nami ang captain na mag-isang pumasok. Saka napansin ni Zoro na tila winasak ang pinto mula sa loob. Nakatakas naman si Luffy sa dalaga at kaagad na pumasok subalit sila Nami at Gus Aro ay natatakot sa abandonadong kastilyo. Nagtatago ang Giant kaya tinakot ito ni Nami ng kidlat upang buhatin sila dahil napakalaki ng lugar samantala ang captain ay parang nasa park lang. Di malaman ni Gus Aro kung matatakot o matutuwa siya sa paligid. Si Luffy ay nagtungo pa sa ilalim para itanong kung may tao saka nagbalik sa itaas. Giit ni Gus Aro na napinsala ang lugar dahil sa labanan nila Loki at King Herald. Pumasok sila sa madilim na lugar at nagulat dahil napakaraming mga buto ng Giant ang nandoon. Nakakita rin ng bungo na may sungay si Luffy na parang ulo ni Ors. Sinabi ni Gus Aro na ang mga naunang pure blood giant ay meron talagang mga sungay at mas malalaki sa mga giant ngayon. Nakita rin nila ang picture ni King Herald na tinanggal ang sariling mga sungay para di matakot ang mga tao dahil simbolo ito ng pagiging marahas ng mga giant kaya nakuha ng hari ang respeto ni Zoro. Dagdag pa ng giant na ang pinakanagalit kay Loki ay ang isa pang anak ng hari na si Hyredin. Pero di daw kinilalang reyna ng mga taga-Elbaf ang nanay ni Hyredin dahil nagmula ito sa ibang kaharian. Tinanong ni Zoro kung ba't siya sumama kay Hyredin. Kaya pinakita sa flashback na noon ay palaging binubuli si Gus Aro. At si Hyredin lang ang napahanga sa pagdrawing niya ng mapa kaya naging magkaibigan sila. Hanga daw si Gus Aro dahil kahit iniinsulto ng mga tao si Hyredin mula pagkabata ay pinangarap pa nitong pagkaisahin ang lahat ng kaharian ng mga giant sa buong mundo at sinusuportahan naman ito ng mga kasamahang giant. Saka nakita na nila ang mga bantay na tinalo ng dalawang knight. Samantala patuloy ang panggugulpi ni Gunko kay Loki dahil ayaw pa rin itong sumali sa kanila. Kaya pinakita ni Gunko ang dalawang arrow mula sa arrow fruit niya bilang babala kung di pa rin siya sasali. Pero tinawag pa siyang tanga ni Loki kaya pinatikim niya ito ng mga mas malalakas pang atake para magtanda. Susugod sana muli si Gunko nang patigilin siya ni Loki pero nangasar lang pala ito kaya walang tigil na pinagbubugbog siya ng knight gamit ang malaking kamao. At di pa nasiyahan kaya patuloy na pinagsasapak ang kanyang pagmumukha. At maging ang mga alagad nito ay natalo na rin nila ngunit pinigilan na ng leader si Gunko dahil magpalit na daw sila ng tactics. Saka ipinakilala si Saint Shamrock na commander ng Knights of God at anak ni Figarland Garling na isa sa kasalukuyang 5 elders at ang misyon nila ay makontrol ang Elbaf. Nagtataka si Loki kung ba't kamukha nito si Red Hair Pirate at kung magkapatid man ang dalawa ay naisip niyang nakakatuwa ito dahil nasa magkasalungat silang landas. Sinabi ni Shamrock na si Shanks ay ang kanyang kambal na mas pinili ang buhay pirata. Natawa na lang si Loki dahil sa ginawa sa kanya ng kambal kaya kung makatakas daw siya ay pareho silang buburahin niya sa mapa. Medyo nag-init si Shamrock nang pagbantaan siya nito. Kaya naman nilabas niya ang espada at pinalabas ang isang Cerberus na merong mga espada sa bibig. Nabahala si Gunko na baka maramdaman ng Straw Hat ang haki ng kanyang captain kaya naghanda ito ng pangtakas.
Saka inutusan ni Shamrock ang mga ulo ng Cerberus, tapos binawi niya ang katawan ng mga ito saka sila mabilis na umalis doon. Pero di alam ni Loki na patungo pala sa kanya ang tatlong ulo na may espada kaya nagpumilit siyang makatakas. Subalit kahit anong gawin ay tinamaan pa rin siya ng atake ng Captain ng Knights of God habang nakatakas na ang dalawa na planong unahin ng mga batang giant. Di naniniwala si Luffy na sila Shanks ang nambanat sa kanila kaya naisip niyang baka may nanggagaya lang kay Shanks. Natuwa si Nami kaya sinabi ng Captain na kung may magsabi ng masama kay Bellemere ay magagalit din siya. Naisip ng mga giant na baka kapatid ni Shanks ang nakita nila. Pero walang maalala si Luffy na nabanggit ni Shanks tungkol sa pamilya nito samantala isang nilalang ang patungo sa kanila sa kastilyo. Tuwang-tuwa si Frankie sa napakaraming mamahaling Adam Tree. At naisip na kaya pala sobrang mahal nito ay dahil pinagbabawal na putulin ang Adam Tree dahil isa itong sacred tree para sa mga giant. Nakita din nila ang mga sinaunang wall paintings na tinatayang ginawa noong Void Century kaya nais daw itong ipakita ni Frankie kay Robin. Natapos na ang klase ng ibang mga bata kaya matutulog na si Principal Walrus. Samantala patuloy pa rin ang klase nila Angge pero nais na ring maglaro ng mga estudyante niya. Pinakita ni Saul ang libro ng kanilang mga ninuno na Book of Harley kung saan nakasulat ang tungkol sa Sun God pero di nila maintindihan dahil sa ancient text samantala patuloy pa rin ang kasiyahan ng mga kasamahan. Nakapaloob din daw sa libro ang tungkol sa nakaraan at maging sa hinaharap. Marami daw sabi-sabi tungkol sa Sun God pero ang pinagkasuduan ng lahat ay ang tunog na nililikha nito sa tuwing nagpapakita. At dito ay binasa ni Robin ang nakasulat sa Book of Harley na tungkol sa nangyaring kaguluhan sa pagitan ng mga Diyos. Ngunit sa kabila ng mga naganap at magaganap pang kaguluhan at digmaan ay darating ang Sun God upang wakasan ang anumang kaguluhan upang sumikat ang bagong umaga at pag-asa para sa lahat.